Magandang umaga po mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ating pong ipagpatuloy ang part 3 ng ating paksana of Winning the Spiritual War na mababasa po natin sa ating batayang talata sa aklat ng Efeso 6 verse 10 to 12. Ganito po ang nakasulat. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mapakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Magpakatibay kayo. Ito'y hindi isang mungkahi kundi isang utos. Paano natin masusunod ang utos na ito? Paano tayo maaaring maging matibay? Sa pamamagitan ng pagsuot ng buong baluti ng Diyos. Walang saysay kung isipin natin kung gaano tayo kahina. Sa gayon, sinabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo itong baluti,
ibinigay ng Diyos ang kanyang baluti. Ito ay isang espiritual na baluti na magsasanggalang sa ating laban sa ating kaaway, ang dyablo o si Satanas. At hindi nag-iisa si Satanas. Kaanib niya ang mga pinunong, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, at mga hukbong espiritual ng kasamaan. Ang mga ito rin ang mga pinuno at mga tagapamahala na pinapakitaan ng Diyos ng kanyang walang hanggang karunungan. Sabi nga po sa Efeso 3 verse 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilalang ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa kasangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Gayunman, napakalakas pa rin ang kapangyarihan ng mga tagapamahala at may kapangyarihan na ito sa lupa, kung kaya kailangan natin ang baluting Diyos upang makatayo tayo ng matatag laban sa kanila. Paano natin madadaig ang ganito katusong kalaban? Maaari nating gamitin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pakikipaglaban kay Satanas. Malayong higit na makapangyarihan ng Diyos kaysa kay Satanas. Kaya't kailangan isuot natin ng baluti ng Diyos at hindi pagsuko sa laban. Maaari nating mapaalis si Satanas. Bigyan po natin ng balik-araw ang 8 commandments na natalakay at idadagdag ko po ang pang 9th and 10th commandments sa ating pagtatagumpay sa spiritual war. Ang una po ay be strong in the Lord. Number 2 is be a person of integrity. Number 3 is be always alert and on the lookout. Number 4 is be in full battle gear. Number 5 is be always on the side of truth and justice. Number 6 is be raring to go. Number 7 is be faithful to God. And number 8 is be wise. Sa pang 9 commandment po natin ay be on the offensive with God's word as the weapon. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 1. Gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang ating offensive weapon. Ito ang panlaban natin sa mga maling kaisipan at values. Ito ang kalakasan natin sa gitna ng paghihirap, ang inspirasyon sa harap ng kawalang pag-asa. Ang lahat ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Wika po sa Hebreo 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Dahil dito, kailangan bumabad tayo sa salita ng Diyos upang taglayin natin ang lakas at kapangyarihan sa pakikibakang espiritual. Ang ating pong pang 10th commandment ay be prayerful. Wika po sa verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipinalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kapag nasa atin po ang kasi ng banal na Espiritu, wala tayong katatakutang anuman. Wika nga po sa Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Ang bawat kautusan po ng Panginoon ay mahalaga sa paglago natin bilang isang Kristiyano. Isa ito sa binigay na challenge sa atin na sundin ng kanyang bawat salita. Sama-sama po tayong lumago sa ating Panginoon at walhatiin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong binigay para makapagbulay-bulay kami ng inyong mga salita. Kayo po ang manguna sa amin sa araw na ito at ang inyong mga salita ang pumukaw sa mga puso po namin at maramdaman po namin ang bawat salita ng inyong ibinibigay sa puso namin. Dinadalangin ko po ang mga papasok sa kanilang trabaho at gayon din po ay sa kanilang mga eskwela. Ingatan niyo po sila sa kanilang paglalakbay at kayo po ang manguna sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin mga kapatid.
A friendly reminder to all of us po, be Christ-like in your workplace today. Paalam po.